Ito ay ang kwento ng isang North Korean woman na si Miss Lee, o tawagin na lang natin Anne. Si Anne ay lumaki sa North Korea at mayroong kapatid na lalaki. Alam naman natin kung gaano kahigpit ang North Korean Supreme Leader na si Kim Jong-un. Kaya karamihan sa mga nasasakupan nito ay nagtatangkang tumakas sa bansa. Isa na dito si Anne at ang kanyang kapatid. Nang dahil na din sa hirap ng buhay sa North ay nagtatangkang tumakas ang magkapatid papuntang South Korea at umaasa makapagsimula ng maganda at may layang buhay. Ngunit hindi alam ng magkapatid na masalimuot na trahedya na mangyayari sa kanila. Malalim na ang gabi nang magtangkang tumakas ang magkapatid papuntang borderline ng North at South Korea. Nagawang makatakas ng magkapatid sa mga sundalong nagbabantay sa North Korean border at nagawang makapasok sa South Korea. Ngunit dahil na din sa hidwaan ng dalawang bansa ay di nakipagad ng South Korean soldier ang magkapatid. Dahil na din sa walang mapakitang papeles ang dalawa. Ang kapatid ni Anne na lalaki ay agad sinurrender ng South Korean soldiers sa North Korean soldiers. Ngunit ang dalagang si Anne ay kanilang tinago sa isang abandonadong kwarto sa kanilang kampo. Walang kaalam-alam ang kanyang kapatid sa masalimut na nangyayari kay Anne sa kamay ng mga sundalo ng South Korea. Ayon kay Anne ay araw-araw siyang ginagamit ng mga sundalo ng South Korea, hindi lang 5 o 10 lalaking lumalapastangan sa kanya araw-araw. Ang akala niya ang mga taong tutulong sa kanila ay siya pala magdadala sa buhay naman ng impyerno. Kwento pa ni Anne, sabi ng mga sundalo sa kanya ay ang kanyang kapatid na lalaki ay nasa kamay na ng mga sundalo ng North Korea at siya na lamang ang natira doon. Ayon pa sa isang opisyal na sundalo na si Lieutenant Kim ay pakakawalan din daw nila si Anne kung magiging mabait at masunurin ito sa kanila. Walang araw na hindi umiyak ang dalaga sa araw-araw na sinasapit niya sa kamay ng mga ito. Dahil na din walang proteksyon ginagamit si Anne 3 beses sa buntis. Ngunit kada ito ay mabubuntis ay agad pinapalaglag ang bata ng mga sundalong walang awang lumalapastangan sa kanya. Hindi na mabilang ni Anne kung ilang sundalong lalaki pati babae ang gumamit sa kanya sa kampo ng mga ito. Si Anne ay nakatago sa pinakadulong kwarto ng kampo upang malayo sa ibang sundalo at ibang opisyal. Matapos pagsawaan si Anne, ito ay kanilang pinakawalan at tinakot na kung magsusumbong sa gobyerno ay papatayin nila ito. 1.5 taong nagdusa ang dalaga sa kamay ng mga sundalo. Nabalot ng depresyon at muntikan nang mawala sa katinuan ng dalaga matapos ang trahedya na nangyari sa kanya. Gustuhin mong bumalik ng dalaga sa kanyang bansa ay hindi niya magawa dahil alam niyang makukulong din siya doon. Hindi alam ni Anne kung paano sisimulan ng buhay matapos ang nangyari sa kanya. Ilang ulit na niyang inisip at nagtangka magpakamatay, ngunit ay agad itong naililigtas ng mga tao sa shelter at pinadalhan sa kanya ng mga sundalo. Isang opisyal ng shelter ang kumausap kay Anne kung patungkol sa nangyari sa kanya. Sa mga unang araw ng dalaga sa shelter ay hindi ito nagsasalita at lagi lang tulala. Halos hindi din ito kumakain. Ang ginang ay kwento ni Anne na nangyari sa kanya at ikinento ni Anne ang malimpyan ng buhay na naranasan niya sa kamay ng mga sundalo ng 1.5 taon. Ang awa ang opisyal sa itsura ng dalaga nang dalhin si Anne ng mga sundalo sa kanilang tanggapan. Ito ay halos hindi na makalakad. Napakapayat nito at napakalalim ng itim sa mata. Halos buto at balat na lang ang katawan at tagtal ng sugat at pasa. Ayon pa sa doktor na timintayan, ay nakaranas ang dalaga ng pagsasamantala at mahigit sa 10 iba't ibang klase ng similya ang natagpuan sa katawan nito. Ayon pa sa doktor ay ilang beses nang nakaranas na abortion ng dalaga at posibleng hindi nabiyayaan ng anak. Awang-awa ang ginang sa sinapit ni Anne. Ngunit nang tanungin niya ang mga sundalo, sabi ng mga ito ay nakita lang daw nila ang dalaga malapit sa kampo. At matapos ay dinala sa kanila nang malamang galing itong North Korea. Tinulungan ng opisyal si Anne na makapagsampa ng kaso sa mga sundalo na gumamit sa kanya. Isa sa mga kinasuhan ng sexual abuse at kidnapping ay ang opisyal na sundalo sa Lieutenant Kim at ang mga tauhan sa ilalim nito. Ngunit agad tinanggi ng mga sundalo ang paratang ni Anne sa kanila. Kasalukuyang pa din nilililis ang kaso ni Anne sa South Korea. Dahil na din sa hidwaan ng dalawang bansa ay hindi madaling laban ang hinaharap ni Anne at siya ay umaasa na makamit ang hustisya sa nangyari sa kanya. Tinulungan ng mga ginang sa shelter si Anne na makabangon at makapagsimula ng bagong buhay. Tinulungan din sila nitong makontak ang pamilya ng dalaga sa kanilang bansa, ngunit ayaw sabihin ng dalaga ang nangyari sa kanya. Pinaalam na lang niya sa mga ito na sa maayos siyang kalagayan sa South Korea. Pinilit ni Anne na kalimutan ang nangyari sa kanya at magsimula ng bagong buhay at umaasa siya sa hustisya sa naranasan niyang impyerno sa lugar na iyon. Komento nyo naman ang opinion dyan sa comment section para sa bagay na ito. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga ganitong katulad nitong mga kwento, i-like lang ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel.